60 to 80% ng Filipinos are vitamin D3 deficient. Kumakain ba tayo palagi ng isda? Hindi. Puro processed food na lang tayo. Takot tayo magpa-araw. Gusto natin pumuti. Tapos yung mga trabaho natin, pasok tayo umagang-umaga, pag-uwi natin gabi na, apektado lahat. So kailangan talaga tayong magpa-araw or uminom ng vitamin D3. Good day mga kababayan! Dito sa medico.ph, ang isang napansin namin ang mga topic na gustong-gusto nyo yung tungkol sa nutrition. So, medyo dadamihan natin yung ganyan kasi yan pala ang trip nyo. Anyway, today pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-importante na vitamins sa katawan ng tao. Kasi pag sinabing vitamins, ang Pilipino, ang maisip niya agad, vitamin C, yun ang pinakasikat. Vitamin A, sa mga lumalabo ang mata. Pero alam nyo ba, yung vitamin D, super important if not more important than the others. Medyo nagkaroon tayo ng konting consciousness dito nung pandemic eh. Mas naririnig natin kasi conscious tayo sa immune system, Doc, di ba? Pero pagkatapos nun, medyo nawala ulit. So, here to remind us today about sa importance nitong vitamin D na ito is of course our medical director, Dr. Anthony So. Glutathione. Sikat ang glutathione sa Pilipinas bilang pampaputi. Pero alam ba ninyo na napakadaming benepisyo nito sa ating kalusugan? Ito ay tumutulong sa pag-detoxify ng ating atay, pangpalakas ng immune system, pangpigil sa cancer at diabetes at iba pa. Kaya nga, rekomendado ng mga doktor ang ganitong klaseng supplement. Kaya lang, sa dami ng ibinibentang glutathione ngayon, mahirap sabihin kung alin ang legit at alin ang hindi legit. Marami ngayon hindi alam kung lisensyado ng FDA at kung saan nanggagaling. Pag di nag-ingat, maaring hindi epektibo o delikado sa inyong kalusugan. Kung naghahanap ng original, mabisa at ligtas na glutathione, paki-check ang store.medical.ph sa inyong browser or iscan ang QR code sa inyong screen. Nandito ang glutathione na FDA approved at rekomendado ng mga doktor. Huwag magbakasakali sa hula-hulang glutathione para maganda ang skin at maraming health benefits. Dumiretso sa store.medical.ph. So, Doc, as usual, straightforward lang, ano bang vitamin D at bakit mahalaga ito? Okay. Ang vitamin D is fat-soluble vitamin or pro-hormone. So, fat-soluble. So, obviously, yung fat-soluble, kailangan, pag iinumin mo to kailangan na with meals. Kasi kung tubig lang siya, before meals, mas di siya na-absorb. Okay? Then, pro-hormone, kasi parang hormone na nga siya ng tulong sa buong katawan natin. And Doc, itong vitamin D na to, saan nakukuha? Sa pagkain ba? Sa supplements ba? Saan? Okay. Dapat sa sunshine, 80 to 90%. Sunshine. Okay? Then, yung 10 to 20% sa pagkain. Yung mga pagkain katulad ng salmon, tuna, itlog, yon mataas sa vitamin D3. Tapos, kung wala ang sunshine, pagpasok mo, 7 o'clock, wala pang araw, pag-uwi mo, gabi na, yon kailangan natin ng vitamin D3. Actually, tama yung sinabi niyo, Doc. Kasi alam niyo naman, sobrang fast-paced ng buhay ngayon. Yes. Tapos kung nagtatrabaho ka indoors, which is the case, whether nag-opisina ka, sa factory ka nagtatrabaho, or paring guard ka, Yes. or sa ospital, di ba, Doc? Yes. Sa inyo, napaka-common nito. Paglabas mo, wala nang araw. Di ba? Pag alis mo ng bahay, wala pa yung araw, palabas pala, pasilip pa lang, papasok ka na ng workplace mo. Paglabas mo, wala na rin siya. Yes. Kaya nagkukulang tayo. And dito nyo po na re-recommend na mag-supplements. Yes. Alam niyo ba na habang tumatanda tayo, mas importante ang palakasin natin ang ating resistensya araw-araw. Kaya nandito kami nagre-recommend ng vitamin C, zinc, plus vitamin D3. All in one capsule. Mayroong itong 1,000 IU na vitamin D3 na tumutulong suportahan ang ating immune system at overall health. Dagdag pa nito ang 500 mg na non-acidic vitamin C, sodium ascorbate, na mas banayad sa tiyan kumpara sa inyong ascorbic acid na nakakasikmura, mas comfortable para sa araw-araw na pag-inom. May kasama itong 10 mg sa zinc na tumutulong sa nutritional balance at dagdag suporta para sa ating katawan laban sa pang-araw-araw na stress
panghihina at nakakatulong ito sa paggawa ng testosterone. Ang maganda dito, 3 essential nutrients na agad sa isang concentrated capsule. Mas convenient, mas simple, at swak para sa busy na lifestyle. Kung naghahanap kayo ng magandang klaseng combination ng vitamin D3, zinc, at vitamin C, visit us at store.medico.ph. Tandaan, ang food supplement ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang sakit. Ngayon, yung mga babae ngayon, di ba, gusto beauty. Tandaan natin kung yung kakaroon wrinkles tayo, di ba, kapag nasa sun, di ba? Kaya nga umiiwas sila. Pati yung mga dermatologists, binibigyan namin yung mga sunblock. Kasi para maganda ang skin. Ang problema lang, wala tayong absorption. Tumatakas sila sa araw eh. Then, yung takot natin sa cancer of the skin, usually, pagkakaroon tayo ng mataas na vitamin D3 conversion sa skin, kailangan may UV ultraviolet rays na B na 10 a.m. to 2 p.m. Kung walang gusto mo paaraw ng 10 a.m. to 2 p.m. Tama. Kaya nga, sobrang bawas natin mamaya. Pag-usapan natin tungkol sa prevalence of vitamin D3 sa Pilipinas. Tsaka siguro pag-usapan natin yung mga best times para magpa-araw, Doc. Yes, coach. Pero tingin ko, nagbo-boil down yan sa dalawang bagay. Na-mention ni Doc yung sa mga babae, ayaw maarawan. I think nauso rin kasi yung mga skincare products na pag pinahid mo, nagpipil, tapos bawal ka maarawan, Doc, kundi sunog yung mukha mo. So siguro, isang factor yon. And pangalawa, takot tayong umitim. At nangangarap tayong, Pumuti. maging kutis Koreano. Coach. Hindi naman tayong lahat nabiyayaan. So, yun, nagkukulang tayo. Anyway, Doc, siguro konting linaw lang. Na-mention nyo, 90%, 80% ng vitamin D natin galing sa araw dapat, di ba? Pag ho ba naaarawan ng tao, doon niya pinuproduce itong vitamin D? Meron tayong precursor ng vitamin D. So, pag naarawan siya, naging cholecalciferol. Okay? D3 yon. Pero hindi pa ganyan ka-active pa yun. Kailangan ma-hydrolyze pa siya sa liver, dadaan pa siya sa liver muna. Then, yung after hydroxylation sa liver, pero hindi pa siya gano'n ka-active. Kailangan pa i-activate pa ng kidney. So, kung nasira ang kidney mo at saka liver mo, wala kang mababang active vitamin D3 mo. I see. So, dapat sa normal na pangangatawan ng tao, pinoproduce natin yan dahil kukunin natin yung galing sa araw, Yes. tapos Nadijet siya, nandun siya. na-activate siya, nagiging cholecalciferol siya, dadaan siya sa liver, ma-activate siya, dadaan sa kidney, nagiging active form na siya. Doon pa lang siya nagiging useful para sa health. And kunyari, may sakit ka, sabihin mo na lang, may cirrhosis ka, or may chronic kidney disease ka, mas konti ho ba ang napoproduce? na. Yes, coach. Tama po. Ang hirap pala magka-diabetes, Doc. Tama. Kaya nga, Kasi tatamaan niya mga yan di Yes, ba? coach. Yes, coach. Iwas tayo. Anyway, hindi tungkol sa diabetes tong video na to. Meron na kami tungkol doon. Balikan nyo na lang. Pero balik tayo sa vitamin D3, Doc. Yes, coach. Alam naman natin, mabuti to para sa katawan. Pero ano exactly yung ginagawa niya and anong systems ng katawan natin yung napapabuti niya? Kasi, meron tayong classic function. Tapos meron tayong non-classic function. Ang classic function, alam natin dati, yung vitamin D3, pang-absorb lang ng calcium. Kung wala kang vitamin D3, mahirapan kang mag-absorb ng calcium. Pero ngayon, dahil sa pag-aaral, tapos tinignan nila, meron palang non-classic function, mga autocrine, saka paracrine function, na pwede siya sa immune system. Pag-usapan natin yung matinding sakit na 1 out of 3 Filipinos na may bacteria ng ganito, na infection, at marami na napatay dahil doon. Yun, matutulungan ng vitamin D3. Tapos, meron siyang heart function din na may papababa ng renin-angiotensin system na nagpapababa ng blood pressure. Saka neurological system at buong katawan ang natutulungan niya. Yan ang non-classic function nila. So, ganun pala, Doc. Meron classic at non-classic na function. Sa experience nyo bilang isang doktor, tayo bang mga Pilipino nakakatanggap ng enough na vitamin D or kulang tayo? Ang alam ko, dahil malapit tayo sa equator, siguradong hindi tayo deficient. Ngayon, nagsisearch ako ng prevalence ng vitamin D3 natin or deficient sa vitamin D3. Ang tawag dyan, Philippine paradox. Yung marami tayong deficient, ano mo ba? 60 to 80% ng Filipinos are vitamin D3
deficient. Kahit na mayaman tayo sa araw. Opo. Mm. Yun nga, dahil nga pinag-usapan natin dahil takot tayo magpa-araw. Mm. Gusto natin pumuti. Mm. Tapos yung mga trabaho natin, pasok tayo umagang-umaga, pag-uwi natin gabi na. So Mm. natin, makakapagpa-araw pa kayo. Tapos kakain. Kumakain ba tayo palagi ng isda? Hindi, puro processed food na lang tayo. Mm. Yun, dahil doon, kaya mababa ang D3 natin sa ating katawan. Ang hirap naman nun, Doc. Na nabiyayaan na nga, ilan na nga lang yung biyaya sa atin ng kalikasan kasama yung araw. Hindi pa natin na-take advantage. Kaya nandito tayo ngayon, para sabihin sa Pilipino, uy, akala nyo gano'n, kulang kayo. Eh di gawin niyo kung takot kayo sa nagkaroon ng recalls, magtakip kayo, sa likod kayo magpa-araw. Mm. Di ba? Di kailangan 10 AM to 2 PM, around 20 minutes yon. Hindi ka na kailangan uminom ng vitamin D3. Mahaba-haba pala, Doc. Mahaba-haba. Oo. 20 minutes. How about, Doc, yung pagpapaaraw ng early morning, yung mga tipong pag sunrise pa lang? Ang sunrise kasi, mataas siya sa mga infrared. Mm. So, maganda siya sa mga melatonin production natin, Mm. sa mitochondria natin, sa sarap ng tulog, antioxidant din. Pero yung kailangan natin UVB, kailangan daw sinasabi, yung shadow, di ba may shadow? Mm. Kapag mas mahaba na yung shadow mo, gusto yung mas pababa na, di ba? May nakaanggulo na. O nakagulanan, mas wala tayong UVB radiation. So, kailangan nasa taas or yung hindi tatangkad yung shadow natin sa ating katawan. Yun ang mataas ng UVB or para mag-change to D3. Tanghaling tapat to, Doc. Yung period talaga araw. Sakto. 10 AM to 2 PM. Tapos 20 minutes? Yes, Ang hirap naman nun, Doc. Iitim ka talaga dyan. Di ba, lilikod mo lang iitim, di mo Ah, Di malata. Tama. Pero kung ayaw mo talaga, supplements na, Doc. Supplements. Okay. Una-una, number one, cardiovascular. So, ang RAAS system, renin-angiotensin system, nagpapababa ng blood pressure yung vitamin D3. Mm. Then, endothelial function, yung, di ba, anti-inflammatory din pala itong vitamin D3, antioxidant pala. So, yung endothelium natin, yung blood vessels natin, naging smooth siya, tapos i-increase siya ng nitric oxide production. Kaya nagbabasodilate. So, sobrang ganda sa heart natin. Usually, ang normal value ng dugo natin, yung vitamin D3, is dapat 30 to 80 Mm. nanogram per ml. Pero, yung tayo, ang dami natin less than 30, around 20 lang. Diyan base yung na-mention nyo kanina na 60 to 80%, Doc. Below yung... Below 30. Now, sa diabetes na binanggit po kanina, nakakatulong din siya kasi anti-inflammatory siya. So, sinutulungan niya yung pancreas niya para hindi masira. Then, yung pagsisikret niya ng insulin, nakikilala na siya ng muscles at liver. So, yung insulin resistance nababawasan. So, yung sugar, pumapasok sa muscles, nagagamit. Yung dugo na blood sugar, bumababa. So, sa studies, usually, pag 30, naging 20. Yung nabawasan ng 10 nanogram per ml, parang 10% tayo chance of having diabetes. Yun lang. So, kung gusto mong iwasan ng diabetes, kailangan loaded ka ng vitamin D3. Para mabawasan ang chance of diabetes. Okay. Ngayon, punta tayo sa mga buntis. May tinatawag silang pre-eclampsia. Ano ito, Doc? Eclampsia, ibig sabihin, seizures, convulsion. So, bago mag-convulsion. So, di ba, mga nanay, 20 years old, nanganganak, 25, di ba? Wala pang mataas ang blood pressure niyan . Pero habang nagbe-baby siya, kung mababa ang vitamin D3 mo, anong nangyayari? Nagkakaroon sila ng 140/90 BP. After 20 weeks, mga 5 months, tumataas. Pangalawa is 140/90 rin. Tapos minsan, umiihi sila na bumubula yung ihi. Parang beer. Beer, yun. Isa mo, beer, Then, yung liver nila nasisira. Tapos kidney nila nasisira. Then after that, kataas ang BP niya, greater than 160/110. After that, kung hindi na-control, hindi ka na magpa-check up, convulsion na. And death, early death sa nanay or anak. So, ang cure nun, dapat ipanganak mo agad. So, magiging premature ho yung bata. Premature. So, pagka binigay mo ng vitamin D3, mababawasan mo yung incident. I see. So, hindi naman lahat ng babae ito, pero may chance na magkaroon yung iba na, Doc. Di ba, usually, supplement, bibigay tayo. Pero pag buntis, hindi na akong bibigay. Kasi natatakot ako baka may mangyari Pero ito, kailangan ng buntis para sa nanay at para sa anak. Kailangan binibigyan natin ng vitamin D3. Kung hindi, tataas ang chance mo ng pre-eclampsia.
I see. Okay. So, yung bata, maganda yung born formation niya. Tapos yung live birth weight niya, normal. Okay. Then yung nababawasan ng chance magkika, yung wheezing, nababawasan. Okay. Then yung sa nanay, balik tayo sa nanay, yung gestational diabetes, mas mababa ang chance pag magkaroon ng gestational diabetes, pwede ba vitamin D3? Maraming nagkakaganon ngayon, no, Yes, Doc? coach. Yes, coach. So, kapag nag-vitamin D3 ka, yun, nababawasan natin. Okay. Doc, na-mention niyo kanina yung sa hika, sa wheezing. Ang isa pang common na sakit sa baga dito sa Pilipinas, tuberculosis, eh. Itong D3 ba nakakatulong rin? Yung kanina sinabi ko na 1 out of 3 or 1 out of 4 na Pilipino may sakit, yun, TB yun. TB. Oo. Tapos, mas maraming napatay ang TB kaysa sa yung black plague, mga gano'n. Tsaka yung COVID, mas maraming napatay yung TB. Just every year, mga around million na mamatay sa TB. Itong tuberculosis, Doc, sabi nyo, baka as high as 1:3 sa Pilipinas meron. So kung 120 million tayo, baka 40 million sa atin may tuberculosis, Doc. Yes, coach. Kasi sinasabi ko nga hindi ka Pilipino kung wala kang TB eh. Actually, kasi ang alam ng Pilipino na TB, yung ubo ng ubo, ang payat-payat, nag-uubo ng dugo. Hindi naman, 'di ba, Doc? Pwedeng infected ka pero walang sintomas, tama ba? Yun. Ang nakakapaggarungat, yung TB pala, kinakain ng macrophage. So, kinakain na. Akala ko mamamatay na yung bakterya. Hindi pala. Yung TB, pinoprotect yung sarili niya sa loob ng macrophage. Tapos, hina-hijack pa nga niya. Hindi niya pinapatay yung macrophage, yung sundan natin. Hina-hijack pa niya yung mitochondria niya. Tapos, kapag humina na yung immune system natin, lalabas siya. Yan, kunwari, nagkaroon ka ng sakit o nagka-diabetes ka, nagkaroon ka ng mga immune system na yung AIDS, gano'n, di ba? HIV, yun, doon sila lalabas. O Pag matanda ka humina. na. Yeah. Parang halimaw no, Doc, na kahit inano na nung sundalo mo, natutulog siya dun sa loob. Pag humina, lalabas bigla. So kaya pala yun, kung immunocompromised, di ba, Doc? Eksakto. Oo. Dun ho tayo makakaranas ng posibleng sintomas. Pero, di ba na-mention, I think, na naging term na ito mula nung COVID pa, yung endemic. Endemic siya dito sa atin, di ba, Doc, ang tuberculosis. Tama. Ibig sabihin, sobrang dami na common na. Doc, yung TB, paano tinitreat nga ba yan? Di ba mga antibiotic to? Yes, coach. So, 4 na antibiotic yan for 6 months or maabot ng 6 na antibiotic for 6 months to 1 year. Ganun katagal. Tapos, hindi pa napapatay yung bakterya. May mga iba, natutulog lang sa loob ng macrophage. Kaya nang dati pala, sa mga sanitaryo, ang ginagawa nila, binibigyan ng cod liver oil. Saka pinapaaraw. So, kasi bakit? Ngayon pa lang nalaman yung pag pinapaaraw pala, tumataas yung cathelicidin. Isang antibacterial, tinutulungan niya yung mga rifampicin, isoniazid, pagpatay ng nasa loob na nasa macrophage. So, mas mabilis mamatay. Okay. Then, after that, yung mga, di ba, pang nag-sputum test tayo, positive, di ba, di tayo makalabas ng abroad. Pag nagpapatay ng D3 tayo, mas mabilis mag-negative result. Mas pwede kang umalis ng abroad. Kasi, lalo na kung mag-i-immigrate ka, di ba, Doc, yung mag-stay ka ng long term doon, kailangan mo ng test ng sputum. Yes. Actually, Doc, may mga kilala rin ako yung naging multi-drug resistant na, yung tuberculosis nila. Ibig sabihin, isang gamot hindi na tumatalab by itself, kumbaga combination. Pwede mong sabihin na meron gamot para sa mga to, pero kung makikita niyo ho yung mga nasa lugar kagaya nung Quezon Institute, di ba, Doc, sa Quezon City, kung saan yung gobyerno yung nagsusupply ng gamot para sa mga TB cases na medyo seryoso at malala na. Maawa ka rin kasi ang dami nung mga iniinom nila na nangangayayat sila, Doc, kasi ang sama daw nung lasa, yung parang nagiging metallic yung taste nila, tapos hindi ho makatulog. Orange ang ihi mo. So, ang bottom line, Doc, tungkol dito sa TB, kung mas naaarawan ka at may D3 ka, mas malalabanan natin. Yes, coach. Tama mo kayo. So, magpaaraw. Kung may tuberculosis at malamang meron ka, carrier nga lang, hindi full-blown symptoms. Yes, No? coach. Ito, Doc, yun, medyo mga internal to yung mga pinag-usapan natin. How about sa external? Sa skin natin, naririnig ko lagi,
maganda rin yung D3 na 'to, totoo po ba? Totoo. So, pero kita mo, parang toxical nga, eh. Ang D3 kapag meron ka, protection sa against the sun. Protection para hindi mabilis masira, para mabawasan ang wrinkles. Kaso 'pag paaraw ka na naman, magkaka-wrinkles, so mag-aaway-away 'yun. Ta's maganda rin siya sa inflammation, so maganda siya sa psoriasis. Okay? Then sa buhok, yung mga patch, 'di ba yung may mga, medyo nawawalan ng buhok, yung isang patch niya 'no, ayun. Poknat, Dok, in Tagalog, 'di ba? Poknat. Yes coach, yan. So yun, nakakatulong sa hair follicles ang vitamin D3. So posible na may tumubo pa diyan sa patch na 'yan. Hopefully. Hopefully. Yes coach. Pero yung psoriasis, very interesting kasi mahirap na sakit din 'yan, 'di ba, Dok? Autoimmune ho. Autoimmune, So makakatulong 'pag naarawan tayo nagka-D3, D3, yes. yung flare-ups ang tawag nila do'n, eh. 'Pag sobrang araw rin, baka mag-flare up ka rin. So, pwede ka mag-intake ng vitamin D3. Kung gusto mong safe talaga, Yes Dok. coach. Okay. Kapag sobrang dami ng sunlight, nakaka-worsen ng psoriasis. Pero 'pag konti lang, okay. Okay. So, 'wag masyadong matagal, Dok. Huwag masyado. So, ito yung magagandang epekto, Dok, 'pag enough yung ano natin, vitamin D3. Ano naman yung maaasahan natin kung kulang tayo dito sa vitamin na 'to? Okay. So, number 1, sa mga bata, kung kulang ng vitamin D3, nagiging bow-legged, pangit ang calcium, pangit ang buto. Sa mga matatanda rin, pangit sa buto. So, ngayon, ayaw ko nga magbigay ng calcium, mag-vitamin D3 kayo o paaraw kayo para tumibay yung buto. Okay? Then, other than that, yung immune system natin, papangit yung nga, sa tuberculosis, sa mga infection, papangit. Yung blood pressure natin, tataas. Yung inflammation sa ating pancreas, diabetes, gestational diabetes sa mga pregnant, sa brain function ng mga matatanda, apektado lahat. So, kailangan talaga tayong magpaaraw or uminom ng vitamin D3. I think ang isang maganda na development na pumapasok na sa consciousness ng mga tao is gusto nilang magkaroon ng healthy na bones, Doc. Pero ang mga doktor naghe-hesitate na, isa na kayo doon, na mag-prescribe ng mga calcium supplements kasi nga maaring maka-contribute sa bara sa ugat. Yes, coach. And I'm not sure kung sa Joe Rogan podcast ko napanood 'to or sa Diary of a CEO, isa sa mga malalaki na YouTube channels na gano'n, isa sa mga top na na doctors nila sa US, yun din ang sinasabi, hindi mo kailangan yang calcium supplements na yan, ang kailangan mo i-absorb ng tama yung calcium na konti lang sa katawan mo, and the key to that is vitamin D3. Anyway, ang dami po talaga. Yes. I think kung gusto mo talagang maging healthy overall, before this talk with you, ang alam ko lang more on sa immune system yung benefits niya, pero skin and bones pala, pati internal organs nagbe-benefit, Pressure, respiratory. pati yung balance ng matatanda, yun. Talaga Sama to. rin ko yun. So, super important. And ang good news is may source tayo nito na libre lang. Hindi mo kailangan bilhin dahil ang araw ay para sa lahat. Pero yun nga lang, kailangan willing ka na ma-expose ng konti. Kung hindi naman, ang payo ni Doc ay Kain ng salmon or vitamin D3. na supplements. Hindi naman kamahalan tong vitamin D3, huwag kayong mag-alala. Manageable yung presyo nito. Yung salmon, medyo mahal, pero masarap. Maliban sa... Tsaka maraming... Itlog. Maraming omega-3, di ba, Doc? Yes, Yung mga yan, yung sinasalmon tuna, maganda rin sa health nyo. So, siguro kahit may presyo ng konti, isipin na lang natin, investment sa health yan. Tama. Anyway, ang dami na naman nating natutunan kay Dr. So, lalo na sa area ng nutrition. Pero kami ay magpapaalam muna. So again, this is Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our Medical Director, Dr. Anthony So, nagsasabing stay happy, stay healthy, and have enough vitamin D3. Bye-bye!